Bakit kaya talinhaga kung magturo si Jesus sa mga tao? Bakit hindi diretso? Bakit hindi malinaw na paliwanag? Bakit hindi simpleng utos na lang? Bakit pa kailangang gumamit ng mga kwento tungkol sa magsasaka, buto, isda, tinapay, ilaw, kayamanan at mga nawawalang bagay? Kung ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, kung ikaw ang anak ng Diyos na bumaba mula sa langit, hindi ba't mas madali kung sasabihin mo na lang, ganito ang kaharian ng Diyos, sumunod kayo? Pero hindi iyon ang ginawa ni Jesus. Sa halip, pinili niyang magsalita sa pamamagitan ng talinhaga. At dito, nagsisimula ang misteryo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi karaniwang kaharian. Ang problema kasi kapag sinabi mong kaharian, ang pumapasok agad sa isip ng tao ay palasyo, korona, trono, sundalo, kayamanan, kapangyarihan at politika. Ganyan ang inaasahan ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Akala nila darating ang Misayas na magpapalaya sa kanila mula sa Roma. Isang haring mandirigma, isang revolusyonaryo, isang lider na may espada at hukbo. Pero dumating sa Jesus, walang korona, walang hukbo, walang palasyo. Sa halip, may dala siyang mga kwento dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi tulad ng kaharian ng mundo. Ito ay hindi nakikita ng mata, hindi nasusukat ng lupa, hindi nalilimitahan ng teritoryo at hindi pinamumunuan ng dahas at hindi itinatag sa puwersa. Ang kaharian ng Diyos ay espiritual, panloob at nagsisimula sa puso. Kaya papaano mo ipapaliwanag ang isang kahariang espiritual sa mga taong pisikal mag-isip? Dito pumasok ang talinhaga. Ang salitang talinhaga ay nangangahulugang paghahambing. Ibig sabihin, ang isang hindi nakikitang katotohanan ay inahahalin tulad sa isang nakikitang bagay. Kaya sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay tulad ng butil ng mustasa. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng libadura. Ang kaharian ng Diyos ay tulad ng kayamanang nakatago sa bukid. At ang kaharian ng Diyos ay tulad ng lambat sa dagat. Dahil ang tao ay natututo sa pamamagitan ng larawan, kwento at karanasan. Hindi ka madaling makakarelate sa doktrina, pero madali kang tatamaan ng kwento. Hindi ka agad magbabago sa sermon, pero pwede kang mabasag ng isang simpleng talinhaga. Ang talinhaga ay para sa mga may pusong naghahanap, ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit gumamit si Jesus ng talinhaga. Matthew chapter 13 verse 10 to 11, lumapit ang mga alagad at nagtanong, bakit po kayo nagsasalita sa pamamagitan ng talinhaga? At sumagot si Jesus, sa inyo ipinagkaloob na maunawaan ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit sa kanila ay hindi. Ibig sabihin, ang talinhaga ay hindi lang para magpaliwanag, kundi para magsala. Ang talinhaga ay parang salamin. Sa may pusong bukas, nagiging liwanag. Sa may pusong sarado, nagiging hiwaga. Ang parehong kwento, dalawang resulta. Ang isa naiintindihan, ang isa nalilito. Bakit? Dahil ang tunay na pag-unawa ay hindi nagmumula sa talino, kundi sa kababaan ng loob. Ang talinhaga ay para sa mga gutom sa katotohanan, mga uhaw sa Diyos, mga handang makinig, mga pusong marunong magtanong. Pero sa mga mapagmataas, mapagpanggap at matitigas ang puso, ang talinhaga ay nananatiling kwento lamang. Hindi nagbigay si Jesus ng instant na sagot. Binigyan niya tayo ng kwento na kailangan mong nguyain. Isipin mo, isang magsasaka, 4 na uri ng lupa, isang binhe. Simple, pero habang iniisip mo, mararamdaman mo ang tanong, anong uri ng lupa? Ako. Isang ama, 2 anak, isang nawawala, isang nagalit. Simple, pero bigla mong itatanong, ako ba ang alibughang anak o ako ba ang relihiyosong kapatid? Isang mabuting Samaritano, isang sugatang lalaki, isang pare at isang libita. Simple, pero tatagos sa konsensya mo, sino ba talaga ang aking kapwa? Ganito kumilos ang talinhaga. Hindi lang ito kwento, ito ay salamin ng puso. Hindi namimilit sa Jesus, hindi siya diktador, hindi siya nananakot. Sa halip, siya ay nag-aanyaya. Ang talinhaga ay paanyaya sa pagninilay-nilay, sa pagsisisi at sa pagbabago. Kapag sinabi niyang ang kaharian ng Diyos ay tulad ng perlas na napakamahalaga, hindi niya sinasabing sumunod ka or mapapahamak ka. Sa halip, sinasabi niyang kung makita mo kung gaano
gaano kahalaga ang kahariang ito kung sa mong iiwan ang lahat dahil ang tunay na pagsunod ay hindi galing sa takot kundi sa pag-ibig at pahayag. Si Jesus ay hindi nagturo sa wikang pang-akademya, hindi siya gumamit ng malalalim na filosofiya, hindi siya nagsalita sa lengguwahe ng mga iskolar. Nagsalita siya sa wika ng magsasaka, mangingisda, ina, ama, negosyante, bata, karaniwang tao, tinapay, isda, buto, ilaw, barya, lambat at tupa dahil nais niyang ipakita na ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang para sa matatalino kundi para sa marunong magtiwala. Bawat talinhaga ay parang pinto na kapag binuksan mo may mas malalim kang silid. Kapag naunawaan mo, mas mauunawaan mo pa sino ang Diyos, sino ka at ano ang layunin mo sa mundong ito. Kaya sa pagsisimula ng seryeng ito, hindi lang tayo mag-aaral ng mga kwento, papasok tayo sa hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ang tanong ngayon ay hindi alam mo ba ang mga talinhaga? Ang tanong ay nabubuhay ka ba ayon sa kaharian na itinuturo ng mga talinhaga? Dahil pwedeng kabisado mo ang kwento ng alibughang anak pero hindi ka marunong magpatawad. Pwedeng alam mo ang talinhaga ng mabuting Samaritano pero sarado pa rin ang puso mo sa mga nangangailangan. Pwedeng alam mo ang talinhaga ng maghahasik pero matigas pa rin ang lupa ng iyong puso. Sa mga susunod nating pag-aaral, papasukin natin isa-isa ang mga talinhaga ni Jesus at sa bawat kwento, hahayaan nating tanungin tayo ng Diyos. Anong uri ng puso ang mayroon ka? Anong uri ng mamamayan ng kaharian ka? Handa ka bang magbago? Dahil ang talinhaga ay hindi isinulat para lang intindihin. Ito ay isinulat upang tayo'y baguhin. At kung bubuksan mo ang iyong puso, ang bawat kwento ni Jesus ay magiging salamin, martilyo, susi na nagbubukas sa pinto ng kaharian ng Diyos sa iyong buhay.